God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Life and Grace at ito po si Baljamin Tatlong Hari na palagi ang nakakasama sa programang ito. I'm so glad because last week po ay nakapagsimula po tayo as an introduction ng Book of Galatians na tinatawag nating Magna Carta of Christian Liberty. At ang obvious pong topic nito at ang obvious pong theme ng aklat na ito ay Christian Liberty. Ano po ba itong kalayaan kay Kristo na tinanggap natin? Alam niyo po, tayo po mga Kristiyano ngayon sa bagong tipan ay mga malaya na. Hindi po kagaya ng mga mananampalataya sa lumang tipan na sila po ay natali hanggang sa si Kristo ay mahayag at tayo po ay palayain. Ang tema po ng aklat na ito ay matatagpuan natin sa chapter 5 ng Book of Galatians, verse 1, na nagsasabing, "Stand fast therefore in the liberty by which Christ has set us free, and do not be entangled again with a yoke of bondage." Napakaganda po ng topic na ito at ito po ay pagsasamahan natin sa buong 6th chapter po ng Galatians. So atin pong i-describe last time na ang epistle na ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia ay his strongest teaching on the subject of grace. Dito po sa liham na ito ay galit na sinusulatan sila ni Pablo because they are living the grace of Christ and going back to relating to God based on their performance. Base po sa kanilang pagkilos, paggawa at pagsunod sa kautusan. At ang tanong po sa kanila ni Pablo ay ganito: sino ang gumayuma sa inyo? Napakadiin po ng pagkakatanong ni Pablo. Sino ang gumayuma sa inyo? Sa English po, who has bewitched you? Why are you giving up your freedom in Christ to serve the law again? Maliwanag ninyong natutunan na ang sakripisyo ni Jesucristo ang nagdadala ng kaligtasan sa sino mang sa Kanya ay nananampalataya at wala itong kinalaman sa pagsunod sa kautusan ni Moses. Ito po yung madiin na sinabi sa kanila ni Pablo, kung kaya po sa pangyayaring ito ay nalungkot at nagalit si Pablo. Dahilan upang pagalit niyang maisulat ang liham na ito. Kaya nga po sabi natin nung nakaraan, kumbaga nga po sa boxing, dito sa sulat na ito ay hinubad ni Pablo ang kanyang boxing gloves at naging brutal po siya sa pagtuturo at sa pagkokorek sa kanila patungkol sa biyaya ng Diyos. Ang account po na ito ng pangyayari pong ito kasama ng first missionary journey po ni Pablo at ni Barnabas ay mababasa po natin sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 13 and 14. He started with this epistle with a very short introduction and then he cut to the heart of the matter. Umuusok po si Pablo dito. At samahan niyo po ako na pag-usapan natin ang liham na ito as we take you through verse by verse study that will provide clarity on Paul's argument and their biblical foundation. Simulan po natin. Galatians chapter 1, Galatia kapitulo 1, talatang 1. Mula kay Pablo, apostol na hinirang hindi ng tao o sa pamamagitan man ng tao, kundi ni Jesucristo at ng Diyos Ama na siyang muling bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. Sa pag-uumpisa ng liham na ito ay alam nating papagalitan ni Pablo ang mga taga-Galacia dahil sa kanilang paglisan mula sa tunay na ebanghelyo na siya ang nagdala sa kanila. So, he began this letter by firmly establishing his authority to do so. Importante po kasi na i-depend ni Pablo ang kanyang pagiging apostol dahil kung ang mga kumakalaban sa kanya ay kakayaning i-discredit ang kanyang apostleship, then they will also discredit the message he was preaching. Ang apostleship ni Pablo was not bestowed upon him from the earthly Jesus. Kagaya ng ibang apostles na nakasama po ni Jesus nung siya po ay nagmiministeryo dito sa lupa. His commission was from the resurrected Lord Jesus Christ na makapangyarihang ipinahayag
na anak ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay mula sa mga patay. Ito po ang sabi ng Roma, Kapitulo 1, talatang 4. Ang point na sinasabi ni Pablo dito ay ang kanyang pagkatawag ay banal o divine. Hindi niya tinawag ang kanyang sarili at hindi rin tao o grupo ng mga tao ang tumawag sa kanya. Ang tumawag sa kanya sa ministeryo ay ang Diyos mismo. Ang ibig sabihin, ang sino mang kumakalaban kay Pablo ay kumakalaban din sa Diyos na tumawag sa kanya at nagsugo sa kanya. Sinasabi ni Pablo ang mga bagay na ito upang ihanda ang mga taga-Galacia so that they would not take what he was about to say lightly. He was going to be very blunt with them, even to the point that they could have been offended very easily. Ngunit ang gusto ni Pablo na malaman nila ay ganito, na ang sinasabi niya ay galing sa puso ng Diyos, hindi sa sarili niyang puso. And hopefully this would cause them to think twice before dismissing kung anuman ang sasabihin ni Pablo. Ang gusto ni Pablo para sa mga taga-Galacia, kung kaya niya idinidiin ang kanyang mga sinasabi sa liham na ito, ay nais niyang sabihin na ang instruction na ito ay mula sa Diyos at hindi mula sa tao. Katulad na nangyari sa mga taga-Tesalonica nung tanggapin nila ang salita ng Diyos. Ang sabi po ng unang Tesalonica, Kapitulo 2, talatang 13. Sapagkat nang tinanggap ninyo mula sa amin ang salitang inyong narinig na nanggaling sa Diyos, tinanggap ninyo ito hindi bilang salita ng mga tao. Subalit tinanggap ninyo ito na ito nga ang salita ng Diyos na siya ring gumagawa sa inyo na sumasampalataya. Dito po ay pinupuri ni Pablo ang mga taga-Tesalonica sapagkat tinanggap nila ang mga instruction ni Pablo na katulad ng pagtanggap nila sa salita ng Diyos. At ito po yung nais niyang gawin ng mga taga-Galacia sa instruction na ibinibigay niya, bagamat ito po ay mayroong katindihan at mayroong pagtuturo. Sundan po natin, Galacia Kapitulo 1, talatang 2 at 3. Mula na rin sa lahat ng mga kapatid na naririto, magkakasama kaming bumabati sa mga iglesia ng Galacia. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at mula sa ating Panginoong Hesukristo. Bagamat dinidiinan ni Pablo ang kanyang divine calling bilang apostol dito po sa verse 1, hindi ni siya nag-iisa sa pagsasabi sa mga katotohanan na nakalagay sa liham na ito. Sabi niya, lahat ng mga kapatid na naririto. Ibig sabihin, his companions stood with him sa kung ano man ang kanyang sasabihin. Pansinin din po natin na ginamit po ni Pablo ang plural form na mga iglesia ng Galacia. This was a circular letter that went not to a city but rather to a region. Tandaan po nating mayroon pong 4 na pangunahing lungsod sa lugar na ito. Ito po yung mga tinatawag nating Antioch ng Pisidia, Lystra, Derbe at Iconium. Nakamamangha na sa pagbati na ito ni Pablo ay sinabi niya, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos. Nais ko pong pansinin niyo po yung salitang mula sa Diyos. Dinidiinan niya ito dahil ang mga taga-Galacia ay tumatalikod sa principles ng grace. Sinasabi niya na ang pinagmumulan ng biyaya at kapayapaan ay mula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Hesukristo. Gaya ng matatagpuan natin sa Juan Kapitulo 1, talatang 17, ibinigay sa atin ng Diyos ang kautusan sa pamamagitan ni Moses, ngunit ang biyaya at katotohanan ay napasa atin sa pamamagitan ni Hesukristo. Kung malinaw na ang grace ay galing sa Diyos, kanino galing ang legalismo? Obvious po, mula sa diablo. Ituloy po natin. Galacia Kapitulo 1, talatang 4 hanggang 5. Siya na ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama ay nag-alay ng kaniyang sarili dahil sa ating mga kasalanan
upang tayo'y palayain mula sa kasamaang naghahari sa kasalukuyang panahon. Sa Diyos ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Sabi po sa verse 4, upang tayo'y palayain mula sa kasamaang naghahari sa kasalukuyang panahon. Hindi niya sinabing upang tayo'y palayain mula sa kasamaang maghahari sa darating na panahon. And that means that our salvation is effectual in this life too, not just in the one to come. Nararanasan na po natin ang ating kaligtasan, maging ang mga benepisyo po nito. Kasi po marami pong Christians na ang mayroong pananaw patungkol sa benefits of salvation, na ito po ay makukuha nila when, sabi nga nila, when we all get to heaven. Hindi po ganoon. Ngayon pa lamang ay pwede na nating maranasan ang lahat ng benepisyo ng kaligtasang idinulot sa atin ng Panginoong Hesukristo. The Lord didn't save us from our sins so we could be saved and stop until we go to heaven. He made a provision para po sa ating tagumpay na pang-araw-araw nating maranasan, hindi lamang ngayon, kundi sa mga panahong darating. Ginagawang clear ng verse na ito that it is God's will for us to prosper in spirit, in soul, and even in our body. Alam niyo kung talagang maunawaan lamang natin ang gospel, magsasaya kayo at magpupuri kayo sa Panginoon palagian. Isunod po natin ang sinasabi sa Galatians chapter 1 verse 6. Sabi po dito, nagtataka ako kung bakit ganon na lamang kabilis ninyong tinalikuran ng Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo at kayo'y bumaling agad sa ibang ebanghelyo. Ginamit ni Paul ang mga salitang biyaya at ebanghelyo interchangeably. Yung grace and the gospel. He used it interchangeably in this verse. Alam niyo po, the grace of God is the heart of the gospel. And without grace, there is no good news for a sinful world. Kalimitan po at karaniwan sa ibang mga liham ni Pablo na nagpapasimula po siya sa isang pasasalamat, pananalangin at pagpupuri sa Panginoon para sa mga sinusulatan niya. Subalit sa liham na ito, para po sa mga taga-Galasya, naglabas siya ng pagbati sa isang polite introduction pagkatapos lamang ng isang maikling pangungusap. Ito po yung verses 1 to verse 5. Malinaw na indikasyon po ito na nagmamadali po si Pablo na masabi ang gusto niyang sabihin. After this, sa verse 8 and 9, he quickly delivered a stinging curse against anyone who would dare to preach a gospel other than what Paul had preached. Natitiyak kong ikinagulat ito ng mga taga-Galasya at ito ang nakakuha ng kanilang atensyon hanggang sa dulo po ng liham na ito ni Pablo. Basically po, sa sulat niyang ito sa mga taga-Galasya ay parehong mga katotohanan din lamang ang sinulat niya. Kagaya po ng sulat niya sa Roma, mga taga-Epeso, Colose at Hebreo. Pero sa pamamaraang brutal sa epistle po na ito. Paul was very concerned that the Galatians had or would soon fall from grace. Naniniwala po akong hindi ito ang first time ni Pablo na makaalam ng mga taong umalis sa biyayang dala ni Kristo. Pero ang concern po dito ni Pablo sa mga taga-Galasya ay napakabilis nito para mangyari sa kanila. Sabi po ng ibang translation ng Tagalog Bible ay ganito, ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Nagugulat po si Pablo hindi dahil lumipat sila, kundi dahil ang bilis nilang lumipat. The Galatians were in a state of double-mindedness with their ears turned toward a false gospel. And Apostle Paul was going to do everything he could through this letter to turn their hearts back to God. Tandaan natin ito, walang ibang paraan para magkaroon ng relationship sa Panginoon kundi by grace through faith.
Kaya't sa tuwing umaalis tayo mula sa biyaya ni Kristo, ay umaalis din tayo mula mismo kay Kristo. Ituloy po natin sa verse 7. Galatians chapter 1 verse 7. Ganito po ang sabi. Hindi sa may ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na nanggugulo sa inyo at nagnanais na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Napansin niyo po ba na sa verse 6 at sa verse 7 ay parehong nabanggit ang salitang ibang ebanghelyo? Pero dalawang magkaibang Greek word po sa salitang ebanghelyo ang ginamit dito. Sa verse 6, ang ibig sabihin nito ay iba pang uri. Sa verse 7, ang ibig sabihin naman nito ay isa pang katulad na uri. Kaya't kung i-apply natin ito sa verse 7, ang sinasabi ni Pablo ay ganito, hindi sa may iba pang katulad na uring ebanghelyo. Paul is saying there is no other gospel than the gospel of grace that we have preached to you. Yun po yung gustong sabihin ni Pablo. Wala nang ibang gospel maliban sa gospel na dinala namin sa inyo. At ito po yung nais kong diinan sa inyong mga aming tagapakinig. Maliban sa gospel of grace, wala na pong ibang gospel. Ito po yung sinasabi ni Pablo. At nais kong pansinin din natin ang sinabi niya na mayroong ilan na nanggugulo sa inyo. Ang King James Version po sa English Bible ay nagsalin ng there be some that trouble you. Sino po ba itong tinutukoy niyang nanggugulo sa mga taga-Galacia? Sila po yung mga Judaizers. Ang Judaizers po were a sect of Jewish Christians who not willing to accept the teaching of the apostles on these matters of by grace through faith. Ito po'y matatagpuan nyo sa Acts chapter 15. They continued to insist that Christians must come to God through the law and keep the Jewish law of Moses. Ang mali po sa paniniwala ng mga Judaizers ay hindi yung ipinapalit nila yung ibang bagay sa ginawa ni Kristo. But rather, they tried to add something to it. Galatians were not turning toward a gospel that was similar in nature to the one they had already received. They were turning to a totally different gospel that verse 7 states na hindi talaga ito gospel. Nilinaw po ito ni Pablo sa Roma chapter 11 verse 6 na kung ang paghihirang ay sa pamamagitan ng biyaya, ito'y hindi batay sa gawa sapagkat kung gayon, hindi magiging biyaya ang biyaya. Na tayo din po, na ang tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya at hindi sa pamamagitan ng magagawa at lalong hindi sa kombinasyon ng dalawa. Sabi ni Paul, may nanggugulo sa inyo, trouble you, sabi po ng King James Version, disturbing you, sabi po ng NASB, at sabi po ng NIV, throwing you into confusion. Papaano po ito nangyayari? Sa pagbaluktot ng Ebanghelyo, perverting the gospel, twisting it, changing it, distorting it, adding to the good news about Christ. Kaya nga po, any gospel that combines work and the law with the grace for justification is no longer the same gospel. In other words, Paul was saying that there is no room for addition or corrections to the gospel of grace that he has preached. It is perfect as presented, and any change perverts it. Kung sasabihin natin na ang pananalangin, pag-aayuno, pagsimba sa church, pag-iikapo ay dapat nating idagdag sa pananampalataya natin kay Jesus Christ para tayo'y maging acceptable sa harapan ng Diyos, then it would be perversion of the gospel. If doing these things were merely voluntary matter, it would be good and well-pleasing sa Panginoon. But if it is mandatory to receive righteousness and justification before God, perversion po ito ng katotohanan ng gospel. God has designed salvation in such a way that there will never be boasting from a man's flesh. Sabi po ng Roma, Kapitulo 3, talatang 26 hanggang 28, dito po ako magwawakas. Ginawa niya ito upang patunayan sa kasalukuyang panahon ng kanyang katarungan
na siya'y matuwid at siya ang nagtuturing na matuwid sa mga may pananampalataya kay Jesus. May lugar ba ngayon ang pagmamalaki? Wala. Sa anong batayan? Sa pagsunod ba sa kautusan? Hindi. Kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Sapagkat pinanghahawakan natin na ang tao ay tinuturing na matuwid dahil sa pananampalataya at walang kinalaman dito ang mga gawang batay sa kautusan. I hope meron po kayong natutunan sa episode na ito. Itutuloy po natin ito sa susunod na linggo. Ito po si Baljamin Tatlong Hari, patuloy na nagsasabi sa inyo, life is best lived by grace. Shalom!